Isa pong mapagpalang Saturday morning sa inyong lahat, mga ka-TFTD, at para po sa ating reflection para sa araw na ito, ang ating magiging tanong ay, gusto mong gumaling? Ito ang ating tanong sapagkat sa gospel natin sa araw na ito na taken from the Gospel of St. Mark chapter 2 verses 13 to 17, dito binanggit ni Jesus ang mga salitang ito sapagkat yung mga Pariseyo ay they were again questioning si Jesus Christ kung bakit siya nakikisalo at nakikikain sa mga makasalanan. Kaya ito yung sinagot ni Jesus sa kanila. Sabi ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang may sakit. At naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. At ang example na ginamit dito, sa example sa atin sa Ebanghelyo nung tinutukoy ni Jesus dito na si Levi, isang maniningil ng buwis. Nung madaanan siya ni Jesus, ay sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. At si Levi tumayo naman at sumunod sa kanya. At kumain si Jesus sa bahay ni Levi. At dito natin makikita yung katotohanan nung pagnanais ni Levi na gumaling. Gumaling. Paggaling in a sense na spiritually. Sapagkat alam naman natin kapag tax collector, they are considered public sinners. Kaya nga, nung makita ng mga Pariseo na si Jesus ay kumakain sa bahay ni Levi, kasama yung mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumunod sa kanya. Yung tanong, bakit nakikisalo ang mga ito sa mga makasalanan, sa mga niningil ng buwis? At yun nga yung time na sinabi ni Jesus, yun nga, naparito ako, hindi upang tawagin ang mga makasalan at hindi ang mga matawid. So, yun nga, the fact or the action of Levi ng pagsunod kay Jesus ay isang indikasyon na una, nire-recognize niya na siya merong kasalanan, na siya merong pagkukulang, na siya merong pagkakamali. At yung pag-recognize niya na yun, nakita doon sa pagsunod niya kay Jesus. And then eventually, he let Jesus enter this house at naganda siya ng piging para kay Jesus at iba pa nilang mga kasama. At ito yung signal na nagkaroon ng conversion sa buhay ni Levi. Kaya nga yung tanong natin gusto mong gumaling? Siguro physically and more so spiritually. Pero mga kapatid, ang isang isang mahalagang bagay muna para mangyari yung kagustuhan nating gumaling o yung pagnanais nating gumaling is for us first to recognize na meron dapat sa ating gamutin. Sabi nga dun sa isang quote na nabasa ko ay, the first step in solving a problem is to recognize that there is one. Kasi nga, ay paano mo masosolve ang isang problema? Kung una bis pa, in the first place, ay hindi mo naman nare-recognize na may problema. So ganun din sa buhay natin, especially sa ating buhay pananampalataya. If we want to be spiritually healthy and well, we must first recognize na mayroon tayong karamdaman sa ating kaluluwa. At yun naman talaga ang totoo. Kasi lahat man tayo makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nagkakasala. So for us to receive that spiritual health and healing, yun muna ang magandang ma-recognize natin sa buhay natin. Na may pangangailangan tayo spiritually. Lalo tigit yung pangangailangan natin sa biyaya ng Diyos. At kapag hindi natin nare-recognize yun, mga kapatid, kailanman hindi magkakaroon ng spiritual healing sa buhay natin. Bakit? Kasi ang isang tao hindi nakaka-recognize ng kanyang mga pagkukulang, ng kanyang mga kasalanan, ay isang taong palalo. Isang taong palalo, wala tayong pagkakaiba dun sa mga Pariseo na nagmamataas, nagmamagaling. Kasi nga, they are full of themselves, they are full of pride. Kaya nga, gano'n na lang yung naging reaksyon nila nung si Jesus ay nakisali sa mga makasalanan. Sa mga taong nagnanais magkaroon ng kagalingang espiritual, sa mga taong nagnanais magkaroon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, sa mga taong gustong magbago ng kanilang buhay. At yun ang mahalaga. So mga kapatid, gusto natin gumaling? First, recognize muna natin. Tanggapin muna natin na merong kakulangan sa buhay natin. Na meron tayong pagkakamali, meron tayong kasalanan. And then eventually, yun ang sunod nun Pag natanggap natin yon, magbubukas ang puso natin sa biyaya ng Diyos.
magbubukas ang puso natin sa pagpapagaling ni Jesus. And then eventually, kung paano naranasan ni Levi yung pagpapagaling at pagbabago ng buhay dahil sa kaligtasang dulot ni Jesus, hindi na mararanasan natin sa ating buhay. So ang mahalaga lang, kabukasan ng puso, pagtanggap at pag-amin sa ating pagkukulang upang sa gayon, yung kagalingang spiritual, yung biyaya ng kapatawaran at pagpapagaling ni Jesus, maranasan po natin sa ating buhay. Okay po, so muli mga kapatid, patuloy po ang paanyaya pa rin sa atin na maging mga cyber missionaries. Let us continue to evangelize the world through social media. So please like, share ang ating pong page. Ganun din po ang ating Instagram at Thought for the Day, ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing, at ang ating pong TikTok account na Thought for the Day. At pagbati po ng happy birthday sa isang kapatid natin sa sa Apostolado ng Panalangin, kay Sister Marilu Marasigan. And of course, paghiling pa rin ng panalangin sa mga kapatid nating may struggles pa rin sa mga panahong ito. Physically, emotionally, financially, and lalo tigit spiritually. We pray for them at hopefully ay magkaroon na ng kagalingan at lunas ang kanilang mga dinadala sa buhay. At syempre, pagdasal pa rin po natin ng mga taong nakakaranas pa rin sa kanilang lugar at komunidad ng kaguluhan and conflict, and hopefully they may find peace. At sa huli, syempre, yun nga, kung bukas lagi ang puso natin sa kagalingan at sa biyaya ng kaligtasan ng Diyos, by recognizing our own limitations, ay simple lang pong ibig sabihin nito. Always be blessed and be a blessing. Magandang araw po and God bless sa inyong lahat.